kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Lucena, Radyo Pilipinas, 1070 AM. Edukasyon Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y Edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumukot, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng kapatubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pangahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y Edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa.
hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan-usapang pangkaibigan. Usapang seguridad at tularan sa Timog, Matagalugan. Ngayon po ay January 26, Friday. Oras natin sa mga kabalaan. Makalipas ang ikatlo ng hapon. Joshua Miguel Suarez po mula sa Radyo Pilipinas. Sana sa ating technical side, Master Control, gagapay natin si Ate Ona Ibarista. Sa ating transmitter side, gagapay natin si Engineer Robin Celis. Ngayong hapon mga kaibigan, kasama po natin mula sa 201st Infantry Brigade, Idol JB at Idol Kidlat. Magandang hapon po. Kumusta po kayo? Ayan. Magandang hapon sa ating lahat sa mga tagapakinig natin. Isang mapayapang hapon po sa atin. Sige, go ahead muna dun sa ating script bago tayo magkumustahan ng malupitan. Okay, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kayo ay nakikinig sa Radyo Pilipinas Luzana. Magandang hapon po sa basugid naming tagapanood na lagi nakaantabay sa ating Facebook Live. Siyempre, batiin natin ang aming Commander, Brigadier General Erwin Alia, Philippine Army, kasama ang aming Deputy Brigade Commander, Colonel Eugenio Julio C. Ocias Report. Sir, magandang hapon po at sa aming Executive Officer at iba pang mga kabalikan na nakikinig ngayong araw. Pati na rin sa aming Battalion Commander ng 59th Infantry Battalion, Lieutenant Colonel Ernesto Danesa Jr., Philippine Army, at Lieutenant Colonel Joel R. Bunson, Philippine Army ng 85th Infantry Battalion. Nais din naming batiin ang lahat ng kawani ng ahensya ng gobyerno na nakabalikat ng 201st Brigade sa pagpapalaganap ng kapayapaan at kaayusan at kaunlaran sa probinsya ng Quezon, Marinduque at Batangas. Ayan, at January 26, ilang araw na lang, no? O linggo, siguro 2 weeks, ay February 14 na. Oh, diba? Araw ng mga puso. Anong plano nyo mga ma'am sa darating na Valentine's Day? Ang mga sundalo ba ay nagse-celebrate ng Valentine's Day? Okay. Next question. Parang Hindi baka duty kami sa Valentine's Day. Kami-kami na lang yung mapapasaya sa sarili namin. Ay, pero Kasi sa totoo lang, si Didian pa lang ako, hindi ko na celebrate ang Valentine's Day. Aba, bakit naman? Masaya na ako na kumain kami ng kapatid ko. Nung itong nakapasok na ako, parang normal din lang. Kasi tingin ko, everyday is Valentine's Day. Wow! napaka showbiz. George, anong plano mo sa Valentine's Day? Valentine's Day, ako kasi tsaka asawa ko, mahilig lang kami mag-order. Yeah, papadeliver lang kami. So, ganun lang ginagawa namin. Instead of going out, kakain lang sa bahay kasama yung mga bata. So, yun na yung Valentine's Day para sa amin. Pero alam niyo, yung Valentine's, hindi lang naman siya pang pang loved ones. Correct. 'Di ba? Pwede rin siya sa halimbawa sa inyong commanding officer o sa inyong platoon leader, sa inyong mga kasama, mga katropa. At syempre sa ating mga kapwa, mga kababayan, 'di ba? Yung pagmamahal sa sariling bayan, nandiyan din 'yan, na pagmamahal sa bansa. And naman sabi nga nila gastos lang daw yung Valentine's Day. Totoo ba 'yun? Parang Siguro sa tao yun Kasi meron yung iba, kagaya ng ibang kalalakihan, kahit hindi Valentine's Day, nagbibigay sila palagi ng flowers sa loves one. Pero meron naman yung iba na mararamdaman lang nila na there's a special occasion pag nabibigyan sila ng flower pagdating ng anniversaries, birthday. Ay, ikaw ba? Ikaw ba? Kapag ba bibigyan ka ng flowers, halimbawa, may boyfriend ba? Yun pala muna. Yes naman po. Okay, may boyfriend. Pag binigyan ka ng flowers ni Boyfie, anong mararamdaman mo? Talk show pala to. Show business. So, syempre po sa akin, sobrang na-appreciate ko po yun kasi hindi ko hiningi pero kusang dumating. Hindi daw hiningi pero kung nakikinig ka ngayon. Malapit na February 14. May significance ba pag halimbawa isang rosas lang o kaya 3, mamaya 12 o isang bouquet? Ano mas nakakakilig? Ikaw mo naman kasi ikaw yung may asawa. Sabihin ni Ma'am, 24! So ako, kahit isang bulaklak or kahit walang bulaklak, basta iparamdam mo na mahal mo ako araw-araw. Wow! Kasi hindi naman yun yung, di ba, may kanya-kanya naman tayong language. Anyway, napupunta na tayo sa love language. Medyo malayo na. Pero anyway, nakakatuwa din na malaman na ang mga katulad nyo din po pala na nasa serbisyo ay nagsiselebrate pa rin ng Valentine's Day. Yes,
Oo, tao din po kami. Hindi, kasi syempre, yun na sabi naman kanina, baka mamaya naka-duty, ganyan. O, yun kasi yung mahirap. Tapos, meron din mga malalayo ang pamilya. Yan. So, mahirap talaga. Kaya saludo po kami sa lahat ng mga uniform personnel na patuloy ang trabaho kahit na may mga holiday, may mga selebrasyon. Sige, manatili po tayong nakatutok sa ating programa, Usaping Seguridad at Kaunlaran sa Timog, Katagalugan. In the heart of this magnificent land, rich with culture and heritage, where the sun kisses the sky and the seas embrace the shore, there is a force that rises with unwavering determination. The Armed Forces of the Philippines, an institution cultivated to express love for the motherland. They are men and women who rise each day to meet all the challenges ahead. The Army. The Navy. And the Air Force. They stand together as one, rising not only with courage, but with honor and duty in their hearts. Yet, the path of service is full of challenges, trials that test the spirit. In adversities, they emerge as beacons of hope, bringing relief and solace to those in need. In the darkest hours of conflict, they emerge as sentinels of peace, defending our nation and preserving every Filipino's way of life. The mission of the Armed Forces of the Philippines goes beyond defending the motherland. It's about service, unity, and compassion. They come as healers, mending the wounds of our nation and selflessly serving the Filipino people. Equipped with their talents, skills, and suitable technology, they serve the nation fearlessly, faithfully, and courageously. They soar as the epitome of service to the nation. With hearts ablaze and love for the nation that knows no bounds, they grow each day not as mere soldiers, but as guardians of the nation's dreams and aspirations. Courage and patriotism run deep in their veins, exemplifying service with honor and respect, carrying the weight of history while preserving the nation's sovereignty. This is Philippine Navy Warship Lima Sierra 507. You are violating rule number 7. You are advised to give clear immediately and avoid risk of collision. Shoulder to shoulder, with our brave soldiers, we rise as a united Filipino nation. For in service to our beloved nation, we find our greatest purpose.
This is your Armed Forces of the Philippines. Protecting the people, securing the state. At sa ulo ng ating mga balita, pamahalaan panlalawigan ng Quezon, patuloy ang taus-pusong pagsuporta sa mga patrol bases at Citizen Armed Forces Geographical Unit ng CAFGU Active Auxiliary. Mga miyembro ng Municipal Peace and Order Council sa Bayan ng Katanawan, Quezon, nagsagawa ng unang pagpupulong ngayong taon. Mga kasundaluhan at kapulisan patuloy sa ginagawang information dissemination para sa ating mga kababayan. Iba't ibang gamit pandigma at pampasabog na diskubre sa Barangay Pook, Balayan, Batangas. Dating kasapi ng teroristang grupo, nagbalik loob sa pamahalaan. Kasundaluhan ng 85th IV, nakiisa sa Brigada Eskwela ng San Isidro National High School, Bayan ng Padre Burgos. Isang full-time NPA nagbalik loob sa gobyerno. Tulong pinansyal at tinanggap ng mga dating rebelde. Signing of USAPROC agreement, groundbreaking of Kabalikat Village and distribution of assistance to ICLIP beneficiaries ginanap sa General Nakar. Kasundaluhan ng 85th Infantry Battalion nakilahok sa fun run na ginanap sa bayan ng Pitogo. Ceremonial donning of ranks isinagawa naman sa himpilan ng 81st Infantry Battalion. Ang mga detalye ng balita sa pagbabalik ng usaping seguridad at kaunlaran sa Timog Katagalugan. In the heart of this magnificent land, rich with culture and heritage, where the sun kisses the sky and the seas embrace the shore, there is a force that rises with unwavering determination. The Armed Forces of the Philippines, an institution cultivated to express love for the motherland. They are men and women who rise each day to meet all the challenges ahead. Army. The Navy. And the Air Force. They stand together as one, rising not only with courage, but with honor and duty in their hearts. Yet, the path of service is full of challenges, trials that test the spirit. In adversities, they emerge as beacons of hope, bringing relief and solace to those in need. In the darkest hours of conflict, they emerge as sentinels of peace, defending our nation and preserving every Filipino's way of life. The mission of the Armed Forces of the Philippines goes beyond defending the motherland. It's about service, unity, and compassion. They come as healers, mending the wounds of our nation and selflessly serving the Filipino people. Equipped with their talents, skills, and suitable technology, they serve the nation fearlessly, faithfully, and courageously. They soar as the epitome of service to the nation. With hearts ablaze and love for the nation that knows no bounds,
They grow each day not as mere soldiers, but as guardians of the nation's dreams and aspirations. Courage and patriotism run deep in their veins, exemplifying service with honor and respect, carrying the weight of history while preserving the nation's sovereignty. This is Philippine Navy Warship Lima Sierra 507. You are violating rule number 7. You are advised to keep clear immediately and avoid risk of collision. Shoulder to shoulder, with our brave soldiers, we rise as a united Filipino nation. For in service to our beloved nation, we find our greatest purpose. This is your Armed Forces of the Philippines, protecting the people, securing the state. Sa patuloy na kampanya ng 85th Infantry Battalion sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Quezon, patuloy ang suporta ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Honorable Anjanila De Luna Tad bilang gobernadora sa Patrol Bases at Citizen Armed Force Geographical Unit o ang CAFGU Active Auxiliary na nakatalaga sa ikatlo at ikaapat ng distrito sa lalawigan ng Quezon na nasasakupan ng nasabing himpilan. Simula noong ika-20 ng Disyembre ng nakaraang taon, nagsimula ang nasabing pagbibigay ng bigas para sa fourth quarter ng taong 2023. Tinatayang umaabot 1,050 sakong bigas ang naipamahagi sa mga magigiting nating CAFGU Active Auxiliary na buong katapangan naglilingkod at tumutulong sa ating pamahalaan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ating lalawigan. Noong ika-9 ng Enero taong kasalukuyan, nagsagawa ng unang pagpupulong ang mga miyembro ng Municipal Peace and Order Council o MPOC sa Bayan ng Katanawan na pinangunahan ni Ginoong Juan Casal, Municipal Administrator. Dumalo rin sa nasabing pagpupulong ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang na ang PNP, BFP, MHO, MPDC at MLGOO upang talakayin ang mga plano na may kaugnayan sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan sa nasabing bayan. Tinalakay naman ni Lieutenant Colonel Joel Johnson o Joel Honson, Battalion Commander ng 85th Infantry Battalion, ang mga naging aktibidad sa nakaraang buong taon at kasabay nito ang kalagayan at sitwasyon ng bayan sa kasalukuyan pagdating sa usaping insurhensiya, kaayusan at pangkapayapaan. Patuloy naman ang ginagawang information dissemination ng mga kasundaluhan ng 85th Infantry Sandiwa Battalion sa pangunguna ni Staff Sergeant Roger T. Hobilado, Team Leader, kasama ang mga kapulisan ng 2nd Quezon Provincial Mobile Force Company or 2nd QPM-FC sa pangunguna ni Police Corporal John Chorter Sikibang sa Barangay Mapulot, Bayan ng Tagkawayan, Quezon. Isinagawa ang kanilang aktibidad sa pamamagitan ng loudspeaker operations, pagbibigay ng leaflets at pagbisita sa mga bahay-bahay. Noong January 2 taong kasalukuyan, ganap alas 4 ng hapon, 59 Infantry Battalion sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant Colonel Ernesto Arteneza Jr. nakasamsam ng mga iba't ibang gamit pandigma at pampasabog sa Barangay Pook, Balayan, Batangas. Napag-alaman na ang mga nasamsam na gamit pampasabog, kabilang na dito ang 2 improvised explosive device, 10 granada at iba pang kagamitan, ay pinagplano ang gamitin sa isang taktikal na opensiba laban sa inyong mga kasandaluhan sapagkat ito ay na-recover sa lugar na malapit sa isang patrol base na inyong protector. Ito din ay parte ng kanilang plano na maghasik ng lagim at magdulot ng takot sa ating mamamayan kahit sa simula pa ng ating bagong taon. Ngunit dahil sa
kasigasigan ng inyong mga kasundaluhan na samsam ang mga nasabing nakakapinsalang kagamitan ng mga teroristang grupo, ang CPP, NPA, NDF at naiwasan ang pinsala bago pa man ito kanilang maisagawa. Ito ay kaugalian ng mga berdugong teroristang CPP, NPA, NDF na maghasik ng lagim sa ating komunidad tulad lamang ng kanilang ginagawa sa pagpapasabog ng IAD sa Barangay Pulot, Tagkawayan, Quezon na ikinisawi ng 5 nating Kafgu Active Auxiliary. Isa din dito ang kanilang pagpapasabog ng IED sa Barangay Bignay, Lobo, Batangas na isang sundalo ay sugatan na siyang pinagmamalaki ng New People's Army Eduardo Dagli Command. Kaya patuloy tayo sa ating pagkakaisa upang ating matuldukan ang mga salot ng lipunan na ang mga teroristang grupong CPP, NPA, NDF kaya't kayo'y aming Kaya't kayo aming pinapaalalahanan na manatiling mapagmatyag at naway iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa inyong lugar. Ang ating pagtutulungan ay mahalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad ng ating komunidad. Kasabay ng pagkakadiskubre ng 59th Infantry Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Ernesto Teneza Jr. ngayong araw ng mga gamit pandigma sa kanyang eryang nasasakupan, isang dating kasapi ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF ang sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan sa headquarters ng 59th Infantry Protector Battalion sa Barangay Tulos, Rosario, Batangas. Ito ay isang magandang indikasyon sa ating kampanya na mawakasan ang terorismo sa ating bansa sapagkat mulat na ang kanilang mga dating kasama sa katotohanan at nais na nilang mamuhay ng normal at mapayapa kasama ang kanilang pamilya at maging katuwang natin para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Kaya naman sa mga natitirang kasapi ng grupong CPP, NPA, NDF, hindi pa huli ang lahat para kayo ay magbago. Hinihintay namin ang inyong pagbabalik loob sa pamahalaan. Noong 13 ng Enero taong kasalukuyan, nakiisa ang mga kasundaluhan ng 85th Infantry Sandiwa Battalion sa Brigada Eskwela na ginanap sa San Isidro National High School, bayan ng San Padre Burgos, Quezon, na may temang bayanihan para sa matatag na paaralan. Tara na, magbrigada na tayo, kasama ang mga ilang guro at kawani ng nasabing paaralan.
Bilang kinatawan ng 85th Infantry Battalion, nakilahok sa nasabing aktibidad sina Technical Sergeant Ronaldo Alaman, Detachment Commander ng Patrol Base, Villapaz, Pariburgos, Quezon, kasama ang iba pang mga kasundaluhan ng 85th Infantry Battalion at ilang mga KAFGU. Sa hani ng mga guro, pinangunahan ito ni Ginang Emily P. Frago, Brigada Eskwela Coordinator, kasama si Ginoong Dirk S. Pastrana, School Disaster and Risk Reduction Management Coordinator ng nasabing paaralan. Sila ay tulong-tulong sa paglilinis ng kapaligiran at pagkukumpuni ng mga kagamitan matapos ang bakasyon noong nakaraang buwan. Matapos man ng Brigada Eskwela, patuloy pa rin ng 85th Infantry Battalion sa pagtulong at pagsuporta sa mga paaralan at sa lahat ng mabubuting adhikain nito para na rin sa kapakanan ng ating mga kabataan at mag-aaral. Isa na namang dating kasapi ng CPP, NPA, NDF na mayroong mataas na katungkulan sa hukbo na siyang kumilos sa buong probinsya ng Batangas, Quezon at Mindoro ang nagbalik loob sa gobyerno ganapa ika-10 ng umaga, ika-15 ng Enero 2024 sa himpilan ng 59 Infantry Protector Battalion, Barangay Tulos, Rosario, Batangas. Kasabay sa kanyang pagbabalik loob ay isinuko rin niya ng dating rebelde ang iba't ibang gamit pandigma. Sunod-sunod ang pagsuko ng mga dating kasapi ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF na siyang isang magandang indikasyon na tayo ay matagumpay sa ating kampanya upang mawakasan ang terorismo sa ating bansa. Ito ay tagumpay nating lahat sapagkat isang buhay na naman ang ating nailigtas sa mga maling landas at ideolohiya ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF at matungkulan mamuhay ng normal, mapayapa at masagana kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman naway patuloy tayo sa ating pagkakaisa upang matulungan ang ating kapwa Pilipino na siyang naging biktima ng teroristang grupong CPP, NPA, NDF at upang matuldukan ng terorismo sa ating bansa. Samantala, bilang bahagi naman ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, nakatanggap ng tulong pinansyal ang 6 na dating miyembro ng Milisyang Bayan mula sa pamahalaang panlalawigan ng Quezon noong January 15 na ginanap yan sa Kapitolyo ng Quezon. Ang paggawat ng tulong pinansyal ay pinangunahan ni Honorable Dr. Angelina D. Altan, Governor at Chairman ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o PTF-LCAC ng Quezon Province. Dinaluhan ng sabing kaganapan ni na Brigadier General Erwin Alea, Brigade Commander ng 201st Infantry Kabalikat Brigade, Police Colonel Ledon Monte, Provincial Director ng QPPO, at Lieutenant Colonel Joel Honson ng Philippine Army at Battalion Commander ng 85th Infantry Battalion kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan mula sa DILG, DOLE at TESDA. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng programa ng NTF-LCAC na naglalayong lutasin ang insurhensiya ng bansa. Sa ganito anyang programa na ipapakita ang sinseridad ng pamahalaan at tulungan ang mga nagbabalik loob upang mamuhay ng payapa at taliwas sa panlilinlang ng armadong grupo. Isa din sa mga layunin sa pagtanggap ng ECLIP ay suportahan ang matagumpay na pagbabalik loob ng mga dating rebelde na nagtitiyak ng isang payapa at matatag na lipunan habang tinutugunan ang pangangailangan ng mga ito. Ginanap ang signing of USAFRAC Agreement, groundbreaking balikatan. Ginanap ang signing of USAFRAC Agreement, groundbreaking of Balikatan Village and distribution of assistance to ECLIP beneficiaries sa bayan ng General Nakar noong araw ng Martes, ika-16 ng January, sa inisyatiba ng pamahalang panlalawigan ng Quezon, katuwang ang Department of Interior Labor Group or DILG, ang nasabing itatayong Balikatan Village o bahay at lingap para sa kababayang tumugon at nagbalik loob sa pamahalaan ay layong magbigay ng maayos at mapayapang pamumuhay para sa ating mga kababayang nagbabalik loob sa pamahalaan. Nakapaloob din sa proyektong ito ang Phase 1 ng halfway house facilities na may sukat na 150 square meter at nagkakahalaga ng 5 milyong piso mula sa trust fund ng DILG.
Dinaluhan naman ang sinagawang aktibidad ni na Mayor Eliseo Ise Rizal, QPPO Provincial Director, Police Colonel Ledon Monte, Dolly Quezon, Provincial Director, Edwin Hernandez, DILG 4A Regional Director, Ariel Iglesias, DILG Quezon Provincial Director, Abigail Andres at Philippine Army 2nd Infantry Division Commander Major General Roberto Capulong. Samantala, sa parehong araw ay binahagi sa 27 ICLIP beneficiaries ng DILG ang financial assistance at mga karagdagang gamot mula sa pamahalaang panlalawigan ng Quezon. Nakilahok ang ilan sa mga kasundaluhan ng 85th Infantry Sandiwa Batalyon sa isang fun run na ginanap sa bayan ng Pitogo, Quezon na may temang Takbong Pitogo Run for Everyone noong nakaraang 12 ng Enero taong kasalukuyan. Kabilang ang fun run sa mga aktibidad ng nasabing bayan sa kanilang pagpapalapit ng ika-174 Town Fiesta. Ito ay nilahukan din ng mga iba't ibang ahensya sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Pitogo kasama ang PNP, BFP, MDRRMO at Sanggunyang Kabataan. Ang inyong kasundaluhan ay laging nakasuporta sa mga aktibidad na nagpapakita ng pagkakaisa, lalo't higit sa mga bayan namin ay nasasakupan. Samantala, kasabay naman ang Monday flag raising ceremony, pinaunahan ni Lieutenant Colonel Joel Honson, Battalion Commander ng 85th Infantry Sandiwa Battalion, ang donning of rank sa 2 opisyal at 17 kasundaluhan ng nasabing unit na ginanap sa Advanced Command Post ng 85th Infantry Battalion sa Barangay San Rafael, Lopez, Quezon, nakaraang January 22. Sa mensahe ni Lieutenant Colonel Honson, ipinaabot niya ang kanyang pagbati sa mga kawal na nakatanggap ng panibagong ranggo. Binigyang diin niya na ang pagtaas ng ranggo ay hindi isang palamuti sa uniforme ng isang sundalo, kundi ito ay may kaakibat na dagdag responsibilidad upang mas lalo pang pagbutihin ang kanilang sinumpaang tungkulin. Dagdag pa niya, ating panatilihin ang mataas na antas ng disiplina ng bawat isa, maging mapanuri at mapagmatyag sa ating kapaligiran upang mapanatili natin ang kapayapaan sa mga bayang ating nasasakupan. Ito labang po ang aming balitang hatid mula sa 201st Infantry 2nd Infantry Division sa ilalim ng 2nd Infantry Division. Muli po, para sa mga nakikinig at nanonood sa aming Facebook Live, inaaniyahan naming i-follow at i-like and share ang aming official social media account, ang 201st Infantry Kabalikat Philippine Army, 201st Kabalikat Brigade Instagram account at 201st Brigade sa Twitter account. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe kung kayo ay may katanungan at may impormasyon na nais iparating sa mga sumusunod na numero. Sa aming token text number 0964-179-6445. Sa aming Globe account 0966-413-0749. Yun po, pwede po kayong magpadala ng iyong mga mensahe sa amin anytime po. Pwede ka nga na doon, i-text doon? Pwede po. Ano ba yan? For concerns lang, halimbawa, may kahina-hinalang tao na nakita sa lugar, or kahit na anong concern, pwedeng i-address dito sa mga number na ito? Yes, Sir Josh. Lahat po ng alam nila na related po sa kapayapaan, sa seguridad ng ating, lalo na sa ating nasasakupang bayan, ang Marinduque, Batangas at ang Quezon po. Yun po yung numero kung saan po sila pwedeng magpadala ng mensahe sa amin. Ayan, malaki pala yung sakop no ng 201st. So Marinduque, Quezon at Batangas. Ayan. Pero tawid dagat. Oo, tawid dagat. Pero dito po sa Batangas, meron po kaming batalyon doon. Yun po yung 59 Infantry Battalion. At dito naman po sa Tagkawayan, Quezon, yun po naman po ang 85th Infantry Battalion. Okay. Bakit sila nakahiwalay, kung pwede ko itanong? Wala lang. Kasi yung geographical hinati okay. yung province saka mga municipalities,
Sir Josh. So parang siya, strategic, no? Yung pagkakahati ng mga battalions para mas madaling makaresponde yung ating mga kasundaluhan, tsaka mas madaling bantayan. Hirap nga naman kung di ba? Kung kami lang dito sa 201st Brigade, hindi naman namin mamonitor lahat ng mga nangyayari sa Batangas at tsaka dyan, pati na rin Quezon at tsaka Mindoro. Ayan, kung yung Philippine Army nga ay nagtutulungan, tayo ding mga regular citizens. Mga regular na tao, dapat tayo ay tumutulong din. So ano mga impormasyon na ating alam o kaya nais iparating sa Philippine Army, pwede po tayong kumontak. Again, 0964-179-6445 for talk and text at 0966-413-0749 para naman sa Globe. Baka meron kayong gustong batiin bago tayo magpaalam. Ay, basahin natin yung mga nagko-comment sa ating FB Live. Tapos Maraming salamat. Maraming salamat po sa mga laging nakatutok sa aming programa, sa programang Seguridad at Kaunlaran dito sa Timog Katagalugan. At isa na dito si Ate Isabel. Good afternoon daw po sa ating lahat. Hi Ate, good afternoon din po. Kay Ma'am Leonie, katabi lang namin dito pero nanonood pa rin sa ating FB Live kahit naririnig tayo. Good afternoon Ma'am Leonie. At syempre sa lahat ng tropa namin dyan sa 201st Brigade na nakikinig, maraming salamat po sa mga kaklase ko na nasa 8th Infantry Battalion. Mag-ingat po kayo dyan. See you when I see you. Yung boyfriend mo. At syempre, sa aking minamahal na nanonood din ngayon, sana ma-approve ang passes. Ayun. And si Ma'am. Okay, syempre, simula pa lang ng programa, paulit-ulit na kaming nananawagan dun sa mga kababayan natin na makiisa para sa ating kapayapaan. Kaya, ang panawagan namin sa inyo mula sa headquarters ng 201st Brigade, kung mayroon kayong mga kakilala, mga kaibigan na hindi pa sumusuko, nananatili pa rin sa nakasapi ng teroristang grupo, hinihikayat namin kayo na magbago na. Hindi pa huli ang lahat. Maraming programa ang ating pamahalaan para sa inyo, para sa inyong pagbabalik loob. Ayan, isa lang dyan, yung e-clip. Yes, o yung financial assistance para dun sa mga gustong magbalik loob sa pamahalaan. Marami pong programa ang ating national, provincial government para po sa lahat ng former rebels. Tama ba? Correct, ang term. At hindi naman po porket may nakaraan tayo na ganyan, ay magiging hadlang yan kung gusto nating bumalik sa ating mga pamilya. Basta magbigay alam lang po tayo sa kasundaluhan, sila po ay aasistihan tayo sa ganyang mga pagkakataon. At all the time, napakababait. Muli mga kaibigan, kasama natin, Idol JB and Idol Kidlat mula po sa 201st Infantry Brigade. Joshua Miguel Suarez po mula sa Radyo Pilipinas Lucena. Sa ating technical side Master Control, Ate Ota Evangelista ang ating nakapartner, at sa ating transmitter side Engineer Robin Celis. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas Lucena. Panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Lucena. Radyo Pilipinas, 1017 AM.